O Zamis City ug Misamis Occidental sa tan managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Oktubre 15, 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. Kini ang Zamis Today. Birthday promise ni Governor Wominal gituman tag 67 mil pesos nga cash gift gihatag sa 8 kapag nga tawo ni adtong Oktubre 11. Saad nahimong realidad, Asenso Pinoy ibayad sa kapin sa 36 mil pesos nga hospital bill sa amahan nga may komplikasyon. Anak, dako ang pasalamat. School-based immunization program may arangkada na sa Osamis City. NEPC gikwestiyon ni Konsyal Tapayan kung unsay natabang sa dakbayan. Security guard nga nag-apil-apil sa illegal nga druga nga sikop sa joint buy-bust operation sa Osamis. Zero Balance Asenso Osamis Free Hospitalization Program padayong naghatag kahupayan sa mga pamilyang Osamisnon. Dazil Humotikson, aniya ang maritalya sa Osamis Today. Birthday promise ni Governor Wominal gituman tag 67,000 pesos nga cash gift gihatag sa 8 ka bagong na tawo ni adtong Oktubre 11. Ang good news reporting for Notikson. Subay sa makahupay nga buhat sa gugma ug isip pagtuman sa iyang birthday promise alang sa mga bag-ong panganak nga mga inahan, personal nga gibisita ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Wominal adlaw Martes, Oktubre 14, 2025 ang mga inahan nga nanganak mismo sa iyang adlaw na tawhan, Oktubre 11. Diin matag usa kanila ang nakadawat og 67,000 pesos nga cash assistance, isip personal nga regalo gikan kaniya ug sa iyang pamilya. Lakip sa mga nakadawat sa maong cash assistance ang 5 ka mga inahan gikan sa Misamis Occidental Provincial Hospital, 2 gikan sa Humanis Medicare Community Hospital ug 1 gikan sa Tudela Municipal Hospital nga nakasinati sa hilabihang Kalipay tungod sa matahom nga gasa gikan kang Governor Henry. Sa dihang gidawat sa 8 ka mga inahan ang maong pinansyal nga tabang, luha sa kalipay ug pagpasalamat ang ilang gibati tungod kay wala nila damha nga ang maong panalangin ilang nadawat gikan mismo sa gobernador. Gipahimangnuan usab ni Governor Henry ang mga inahan nga gamiton ang cash assistance nga ilang nadawat alang sa panglawas ug panginahanglanon sa ilang mga bag-ong panganak nga mga babies. Ang ika-67 City nga adlaw natawhan ni Governor Henry Wominal dili lamang usa ka personal nga kalipay ug kasaulugan, apan kundili usa-usab kabuhat sa pagpaambit sa gugma ug panalangin ngadto sa iyang mga isig kamisamisnon, pinaagi sa tinuod nga pagserbisyo ug pagkamanggi hatagon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texel. Salamat Bernald. Saad na himong realidad. Asenso Pinoy may bayad sa kapin 36,000 pesos nga hospital bill sa amahan may komplikasyon. Anak ay dako ang pasalamat. Ania ang maritalye. Aron masiguro nga ang mga saad sa pag-asenso dili lang magpabilin nga pulong apan mamahimong realidad, ang Asenso Pinoy nga gipangunahan ni Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. padayon naghimo og mga lakang sa pag-abag sa mga katawhan bisan gawas pa sa probinsya sa Misamis Occidental. Usa na niini ang tabang nga napaabot ngadto sa amahan ni Alfred John Ucon nga si Alfredo Ucon, 63 anyos, residente sa Curva Miagaw, Salvador, Lanao del Norte. Na-admit sa Medina General Hospital ug adunay hospital bill nga mikabat sa 36,940 pesos. Ngani ko diri kay katong nangay kong tabang sa kuwang papa sa bill nga exist niya 36,940. Then wajud mi gi pa lisod-lisod gitabangan mi dayon, then kanang gi asikaso mi
para makagawas na rin akong papa. Sa Juan, taga Salvador siya. Tungod sa diabetes iyang amahan, gipasabot ni Alfred nga nakomplikado na ang kahimtang sa panglawas ni ini, nga nakaapekto na sa ubang parte sa lawas sama sa kidney. Sumala sa diagnosis, aduna kini chronic kidney disease stage 5 secondary to hypertension, congestive heart failure ug hypertension, nga nagpasabot sa grabe ug komplikadong kahimtang sa iyang panglawas. Akong papa kay diabetic na siya rin, na-complicate na siya rin, nakakuha niyang kidney. Then, gidaya na siya rin, kapila na ito na daya din. Then, yung heartbeat, kuha na po siya, hinay na siya heartbeat, inubos siya hemoglobin. Bali, kuha na siya, tabangonon niya siya po ba? Isi presidente sa barangay Etabid sa Dakbayan sa Ozamis, gisugid ni Alfred nga dili kini maong unang higayon nga nakadawat siya og tabang gikan kang Congressman Indy. Sumala pa niya sa panahon pang mayor ang kongresista, nakapangayon na siya og tabang niini nga karon dakong nakatampo alang sa pag-zero sa hospital bill sa iyang amahan bisan pa man nga anaa kini gawas sa probinsya. Dugang pa dakong tabang nahatag sa programa sa Asenso Pinoy tungod kay nakahatag kini og dakong alibyo, ilabi na nga kung maospital, dili lang ang bayronon ang problema, apan nailakip na ang pang-adlaw-adlaw nga galastuhon ug ang pagpalit sa mga maintenance nga tambal. Daghan kay siya natabangan ani nga programa nga kato sa una pa pod nga mayor pa siya nga nakapangayo pod big medical assistant niya. Yeah. Yes ma'am, kato siya mayor pa siya sa una din. Karon nakapangayo na pod big medical assistant. Kani nga programa dako jud nigtabang sa kanang mga na hospital nga medical assistant kay kanang ma-admit dili man gud ingon lalim nga buwan kay magasto ba ka sa imong adlaw-adlaw din pagawas di mo problema na pud kay kuan ka nang kanang si tawag ni kan tambal mga bidikwan mga maintenance then kani dako kay siya kataba nga wa na kayo naon nga pag kuan mo zero exist na nga nabitaw mo nang kung dako jud ko pasalamat ni Congressman Indy Waminal. Emotional sab ning gisaysay ang iyang edakong kalipay alang sa mga programa nga dakong nakatabang dili lang sa iyang amahan apan sa tibok nilang pamilya. Ojo gikalipay ma'am, dili lang sa ako pati sa pamilya sa akong kuan kanang tibok kong pamilya kay dili nga akong papa rin na kuan sa medical pero kuan may bali whole family ba nga naka-dagat o nakabibisyo mi ani ma'am. Pagpasalamat ni Alfredo nga do sa malidera sa Team Asenso, ilabi na kangkong Asenso Indy Waminal, inubanan sa amahan sa Asenso, Governor Henry S. Waminal. Kong segundo Ando Waminal ug Mayor Sam Norman Fuentes sa Dakbayan sa Ozamis. Nga padayong naningkamot, aron ang serbisyo nga nasinati na sa libuan kamang masamisnon, dili lang magpabilin sa probinsya, apan mapaabot usab sa mga katawhan gawas sa Misamis Occidental. Nangay og pasalamat og ko kayang kuan kayang ang nangulo ani sa una nga si Governor Henry Waminal o banan po ni Congressman Ando Waminal og labing dako pasalamat ako kang kuan ani Congressman Indy Waminal nga mo siya nag kuan ani nga programa. Congressman Indy Waminal, salamat kayo sa imong kanang programa nga medical assistant bisag taga-lagyo akong papa, taga-lanaw, nakaabil Japon siya. Salamat kayo nga ni nga programa hantod inawat pa ta nga daghan pa makaabil ani nga Asenso Pinoy nga programa. School-based immunization program miarangkada na sa Ozamis City. Giadtuan ug tutukan ni Glenn Ray Roluna ang maong balita. Ania ang iyang report. Gisugda na karon sa City Health Office sa Ozamis ubos sa kanuna Asenso Ozamis Administration ni Mayor Sam Norman Gofuentes ang pagpahigayon sa school-based immunization bakuna eskwela uban sa Department of Health kun DOH o sa Department of Education DepEd Division of Ozamis. Ang maong programa nagahatag og libre nga mga bakuna sama sa measles, rubella, MR, tetanus, diphtheria, TD ug ang human pulmonary
virus kun HPV alang sa mga kwalipikadong estudyante sa elementarya nga grade levels. Isip opening program, unang gibisita sa City Health ang mga kabataan sa Uzame City Central School na nag-eskwela sa grade 1, grade 4 o grade 7. Sunod nga adlaw gilauman nga muli butusab sila sa ubang mga pampublikong tulungaan aron nga mahatagan og serbisyo ang tanang mga benepisyaryo. Kining inisyatiba nagtinguha sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga kabataan og sa padayon nga kampanya sa DOH ug sa LGU Uzamis alang sa usa ka lig-on, himsog og luwas nga syudad. Nagpahigayon ta karon sa atong kick-off para sa bakuna eskwela or the school-based immunization program. Unsa man ning bakuna eskwela ma'am para sa itong kadaghanan labi na sa mga ginikanan karon no na nagatanaw? Mao na siya ang ato ang pagbakuna sa mga grade 1, grade 7 o grade 4, paghatag og booster dose sa ato ang mga bata na para makaprotekta sa maong sakit. Unsa na mga sakit ang maproteksyonan nini kay nakita na to duha no ka mga kuan nila duha ka buok o ang ilahang kuan ron gitusukan sa mga kabataan. Ang sa grade 1 sir, ang maprotect nato sa ilaha is ang measles, rubella, tetanus ug diphtheria. Sa grade 4 ang maong HPV nga or cancer sa ato ang cervix. Alang sa Uzames Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Napsigi question ni Council Tapayan kung unsay natabang sa dakbayan. Atong dawaton ang report niya Don Vicena. Wala makalihay sa pagsukna ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan ang mga representante sa NAPSI o National Anti-Poverty Commission of the Philippines. Ang mga representante sa NAPSI migamit sa People's Hour sa regular session sa Konseho sa Uzamis Oktubre 14 aron ipahibalo og mangdapit sa gikatakdang aktibidad sa ahensya uban sa lokal nga mga organisasyon sa pag-obserbar sa International Day for the Eradication of Poverty karong Oktubre 17. Tipik og bahin sa aktibidad mao ang paghandom sa ika-25 katuig nga pag-ugbok sa bato o commemorative stone nga anaa mahimutang sa Urban Poor Housing Project sa Barangay Pulot. Alang sa NAPSI o sa mga benepisyaryo sa housing project sa Pulot, Malaubang o Gamulikay ang bato nagsimbolo sa kalig-on nga bisan sa mga katalagman nga mihapak nagpabilin kining nagbarog. Apan alang kang Attorney Mars Tapayan, waya nahimo ang commemorative stone gumikan kay kun unsa kadugay kini giugbok mausab kini ang gidugayon o masubra pa nga nagantos ang katawhan sa tumang kalisod. Gipasigarbo ni Attorney Mars Tapayan ang Asenso Administration nga bisan way commemorative stone og sulod lang sa 5 ngadto sa 6 katuig nakahatag ang Asenso og libreng pabalay, free hospitalization, burial og educational assistance, free medicine discharge prescription, rescue vehicles issuance, infrastructure projects og daghang panguban. Hinoon gipaklaro sa NAPSI nga ang ilang ahensya usa lang ka oversight giving body ilalom sa buhatan sa presidente o dili implementing agency. Giangko nini nga ang mga napatumang programa o proyekto sa Asenso Uzamis o sa Misamis Occidental naabot na sa headquarters sa NAPSI. We have been fighting against poverty in Uzamis. Your commission, NAPSI, is National Anti-Poverty Commission, meaning you fight against poverty. In fact, you told us that poverty is a violation of human rights. Though we don't know who violated the human rights of poverty. But in Uzamis, you know, we are proud. We have established free housing program for the poor. Wala bayad, libre. Malaubang. It costs about more than $1 million. No? Naibalay more than $1 million, napayuta. Wala bayad. Sino sa tabo ay bayad? Sa Malaubang sa Laman. No? Sa Laman is housing condo unit, 2-story na 3-story sa Malaubang 1-story na. So we have also program libreng hospitalization. Hospital ka sa Uzamis, libre ka. Since 19 pa. Wala pa nang giingon ni BBM nga libreng hospital karon panahon na tuiga. Amo na sugdan sa Uzamis sa 19 pa. Until now, in fact we are spending more than 7 million, 8 million a month para ito isunan ng malibing hospital. Coordination lang, collaboration and communication para matuman ang programa sa
National government, may implementar para matabangan ang pobre. Muna yung role sa iyong opisina. Wala yung programa yun na civic. Gawa sa ako nagkaroon nga naamoy maghimog commemoration stone, no, sa amin year 2000. And I guess kanang commemoration stone wala gina makalibis sa pabirtis sa amin, but that's what I am aware now. So inyo the coordination ra wala gi program nga makatabang sa problema nga fight against poverty. Ma-ensure nato that the national government agencies nga especially itong mga members sa NAPSI maka-implement gyud sa ilahang mga poverty reduction programs. Siguro kung implementation, we are into mga prototype programs, mao na siya ang atong gina-implement. For example, if I may recall, Kalahi, for example, Kalahi, na siya prototype nga gihimo sa NAPSI. And then once mahinog ang isa ka programa, ginahatag siya sa right agency nga mo-implement. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Security guard nga nag-apil-apil sa illegal nga droga na sikop sa joint buy-bust operation sa Uzamis. Ani ang report ni Gancho Medalio. Mga alas 10 ang taknas kabuntagon, Oktubre 14 ning tuiga, ang mga personay sa Uzamis City Police Station ubos sa pagpanguna ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog, ilawom sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanusa, kauban ang Provincial Intelligence Unit kung PIU sa Misamis Occidental, 2nd Provincial Mobile Force Company o 102nd Regional Mobile Force Battalion 10 ang mipahigayon og joint drug buy-bust operation sa Purok 6, Barangay Gango, Uzamis City nga may resulta sa pagkasikop sa usa na usab ka security guard. Ang suspect na ilan sa alias Lar, usa ka security guard sa usa ka pribadong establishmento sa Dakbayan, adunay live-in partner o residente sa Barangay Lapasan, Clarin, Misamis Occidental, ug nailausab kini nga usa ka street level individual kun SLI. Nasairan kining laing hugna sa drug buy-bust operation konektado sa nakalabayng operasyon nga gipahigayon sa kapulisan sa Uzamis niadtong adlong Sabado, Oktubre 11 ning tuiga. Sa pag-body search kang alias Lar uban ang presensya ni Barangay Kagawad Antonio Pulpol sa Barangay Gango, representante sa DOJ ug mga sakop sa local media. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang tulo ka medium size nga hit-sealed sachet ug unom ka gagmay nga sachet nga gituang shabu, usa ka kaha sa sigarilyo, tulo ka nilukot nga aluminum foil, ID og belt bag nga mao'y gisudlan sa mga nakumpiskang ebidensya. Og lakip usab sa mga na-recover maong usa ka sachet sa gituang shabu nga napalit sa poster buyer ug ang 500 pesos nga gigamit isip buy-bust money. Ang kinatibuk ang gimbugaton sa mga nakumpiskang illegal nga droga gibanabanang mukabas sa 2.5 gramos ug adunay street value nga mobalor og 17,000 pesos. Si alias Lar gidala og karon anaa sa kustudiya sa Uzamis City Police Station alang sa tukmang disposisyon, samtang giandam ang kaso bato kaniya ang paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2008. Kini nga malampusong operasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Dakbayan nagpakita sa ilang hugot nga dedikasyon o gulay puas nga commitment sa pagpanalipod sa kalinaw ug kahusay sa Dakbayan uban sa padayong suporta sa asenso Uzamis Administration, ilawom sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes alang sa padayong pag-asenso sa Dakbayan sa Uzamis. Alang sa Uzamis Today, ako si Gancho Medalio.
zero balance sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program padayong naghatag kahupayan sa mga pamilyang Ozamisnon. Atong nawaton ang report ni Mary Melody Reyes. Isip sa kamhan, si Nestor Alicado Jr., 48 anyos, nga residente sa Barangay Kinuma Norte, personal nga biduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron mangayo og tabang sa dakong hospital bill sa iyang anak nga si Jezreel Alicado nga na-admit sa St. Joseph General Hospital. Sumala pa niya ang iyang 26 anyos nga anak nagtrabaho isip construction worker ug na-diagnose nga may periodic hypokalemic paralysis ug acute bronchitis. Ngayong gabi, pagmama ko si Nestor Alicado Jr., taga Purok City, Kinuma Norte. Ako ang anak ma'am na sa St. Joseph. Na kuan sa iyang kuan nga ubos siya og potassium. Wala na ma'am na kuan na trabaho na siya. 26 ma'am. Sa construction ma'am. Kanang dili siya ka barog ma'am, kuan yang kuan wala siya kusog. Ang pasyente nga may periodic hypokalemic paralysis ug acute bronchitis makasanati sa kalit nga kahuyang sa kaunuran. Usa ka kondisyon nga gitawag nga hypokalemic periodic paralysis kun HPP ug magresulta sa kalit nga pagluyas sa lawas. Ang acute bronchitis mahimo sab nga usa sa mga trigger sa maong atake tungod sa stress, kakapoy, balatian o mga tampal nga giinom. Tungod nagkinahanglan kini sa medikasyon, misa ka ang ilang hospital bill nga mikabad sa 32,476 pesos and 46 centavos. Pan, tungod kay naka-avail siya sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, hingpit kini nga na zero. Busa, dako ang iyang kalipay ug pagpasalamat ngadto kang Mayor Sam Norman Go Fuentes kauban ang suporta nila Governor Henry S. Minal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Minal ug Asenso Pinay Representative Congressman Attorney Henry N.D. F. Minal Jr. Mga lideres nga walay puas nga naningkamot aron ang serbisyo sa Team Asenso magpadayon sa kanunay alang sa kaayuhan ug kahupayan sa mga Ozamisnon sama sa nasinati ni Nestor ug sa iyang pamilya. Ang kuan ma'am, dako kay kong pasalamat sa labang magagahom nga sa akong kuan nga 32 hapit mo 33,000 ma'am ang ako ang na kuan naabil na ko sa Asenso. Og dako kay kong pasalamat sa Asenso Ozamis nga sa dako kay tabang nga ilang nahatag sa ako. Pasalamat ko sa ni Mayor Sam og ni Congressman Ando og ni Gobernador Henry Waminal sa ilang pagtabang sa kuha. Dako kayong katabang sa kuha ma'am, kay dili lang karon ni nga hitabo nga nakatabang sila sa kuha. Og hinaot pa nga magpadayon kining mga programa. Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program usa ka serbisyong naghatag og paglaom ngadto sa katawhan nga naganto sa kabugat sa galastuon sa pagpa-ospital. Sa kasinatian ni Nestor, bugos nga makita nga ang Asenso Ozamis Administration sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Fuentes padayon nga naghatag og kahupayan sa pamilyang Ozamisnon aron sa padayong panaw sa pag-asenso sa dakbayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel ang Ozamis Study at kanato yung serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinbukang AONC team, Elian Shamidalio, Bernal Lixon, Adon Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjun Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Quirante, Mary Ana Lumabas, Xander Dalid, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Delcy Kangatikson. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.